Halos hindi ako nakatulog pagbabantay sa kilos si Christian. Ayoko magising na wala na siya sa tabi ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang aalis siya para lang makasama yung babae niya. Masaklap lang at mabigat sa loob ko kasi kahit anak namin di niya naisip. Babe, tawag sa akin ni Christian habang nagluluto ako. Niyakap niya ako mula sa likod at saka ipinatong ang ulo niya sa balikat ko. Aalis nga pala ako mamaya. May flight ako, 1 week. Business trip, alam mo na. Ayaw kasi nilang pumayag na magpadala lang ako ng representative. Ang gusto nila ako mismong nandoon. Pagpapaalam niya sa akin. Natural, hindi ako naniwala dahil narinig ko na yung totoong dahilan nun nung nag-uusap sila ng babae niya. Ganun ba? Matagal yata yung 1 week. Kailangan ka kasi pagbalik natin sa pedya eh. Check up na ni baby. Alam mo naman situation niya, di ba? Natatakot ako. Naluluhang pakiusap ko. Pero, importante to babe. Babawi ako pagbalik. Regular akong tatawag para i-check kayo. Pagpapilit niya, kaya nainis na rin ako. Hinarap ko siya. Hindi ba mahalaga sa'yo ang lagay ng anak natin? Wala na bang ibang mahalaga sa'yo kundi puro trabaho? O baka iba ng tinatrabaho mo? Pagdadamdam ko. Sorry babe, alam mo naman na important trip to. Promise, tatawag ako. Huwag mo na akong pag-isipan ng di maganda. Wala akong ginagawang masama. Sabi niya pa. Okay. Kung wala na ako magagawa, sige. Parang may bikig sa lalamunan ko at hirap akong makasagot sa kanya, dala ng sama ng loob. Pinatay ko ang stove at iniwan ko siya, tinalikuran na, saka ako dumiretso sa kwarto. Mas pipiliin niya pa talaga ang babae niya kaysa sa aming pamilya niya. I don't have the guts to leave him dahil sobrang mahal ko siya. Mas nauuna rin sa isip ko ang anak namin. Ayoko lumaki siya sa broken family. Hindi ko pinaparata na alam ko ang panloloko niya. Mabait pa rin ako sa kanya. I want to save our family. Umalis nga siya kasama ng babaeng yon. Hindi siya tumatawag. 3 araw na nakakalipas pero hindi siya nakakaalala. Masaya siguro sila sa piling ng isa't isa. Doktor, kamusta po ang lagay ng anak ko? Talong ko kay Dr. Jello, ang pedya ng baby ko. To tell you honestly, Mara, kailangan natin siyang i-admit at i-confine. Kailangan mabantayan siyang mabuti. Mas mahina ang puso niya habang natagal, kaya kailangan bantayan siyang mabuti. I-admit na natin siya ngayon para makaiwas sa kahit anong komplikasyon. Pagpapaintindi ni Dr. Jello sa akin. Nanlamig ako at halo-halong emosyon ang naramdaman ko sa mga sinabi niya. Bigla ang ragasanong kaba at takot, pero isa lang nakatatak sa isip ko. Ayokong mawala ang anak ko. Siya lang ang buhay ko. Siya lang ang natitira sa akin. Pinagbagsakan na talaga ako ng langit. Ganito ba talaga ako kamalas? Tumango ako kay Dr. Jello. Sige Doc, kung yun po ang nararapat gawin, huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Siya po ang lahat-lahat sa akin. Pagsang-ayon ko. Panginoon, huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Nagmamakaawa po ako. Nang magmulat ako ng mga mata ko, isang hindi pamilyar na kwarto ang nagisnan ko. Puro puti lang ang nakikita ko. Nasa isang kwarto ko sa ospital. Marahil di na kinaya ng katawan ko kaya bumigay na, dala na maraming problema at iniisip. Biglang bumalik ang realisasyon sa akin. Kusang tumulong luha sa mga mata ko. Walang patid. Ang anak ko. Ang anghel ko. Diyos ko, wag niyo po siyang pababayaan. Siya lang ang meron ako at ayoko pong mawala siya sa akin. Mas mahal ko po siya kaysa sa sarili ko. Mawala na pong lahat, wag lamang ang anak ko. Napakabata pa niya para kunin ninyo. Wag po muna. Bumukas ang pinto ng silid. Si Dr. Zello ang nakita ko pagtunghay. Kausap si Papa Fidel. Andon din si Jepoy na matamang nakatingin sa akin. Ang papa at kakambal na kapatid ni Christian. Nilapitan nila ako at pinakalma. Di ko na malayan may luha na pala sa mga mata ko. Huminahon ka, Mara. Gagawin kong lahat para sa anak mo. Magdasal lang tayo sa pong may kapal. Sabi ni Dr. Jello. Tumabi si Papa Fidel. Makakaya mo yan, anak. Tatagan mo ang loob mo para sa anak at asawa mo. Nasaan na nga palang magaling kong kapatid? Tanong ni Jepoy. Lalo ako napaiyak. Hindi ko napigilan. Wala ako mahagilap na isasagot. Masyadong masakit sa akin lahat ng pinagdaraanan ko. Imbes kasama ko siya ngayon, kaagapay. Wala siya. Nandoon, kasama ng ibang babae at nagpapakasaya. Habang ako at ang anak namin nagdurusa. Lalo na ang anak ko. May business trip po siya, Papa. Wala po siyang sinabi kung saan. Ang alam ko lang po 1 week po yun. Sagot ko sa kabila ng pagikpi. Mara, magpahinga ka na muna. Kailangan mo ng lakas para hindi ka na mawala ng malay. Huwag ka na mag-alala, kami nang bahala sa lahat. Nandito kami ni Papa para alalayan ka.
Kami na muna ang titingin kay Baby Mindy. Pagpapatahan ni Jepoy sa akin at tumango-tango naman si Papa Fidel. Paano po? Mag-rounds po muna ako. Babalik na lang po ako mamaya para i-check si Baby Mindy. Mara, magpahinga ka na muna. Baka tuloy ang bumigay ang katawan mo pag di ka nag-ingat. Una na ako, babalik ako mamaya. Paalala pa ni Doc at tumango naman si Papa Fidel. Papa, gusto ko po makita si Baby. Kaya ko na po. Babalik din po ako agad. Paalam ko sa father-in-law ko. Pasama ka na kay Jepoy. I know hindi pa nakakabalik ang lakas mo. Para may aalalay sa'yo at baka mawalan ka na naman ng malay. Puno ng pag-aalala si Papa Fidel. Laking pasalamat ko sa father-in-law at brother-in-law ko. Napakabait nila sa amin ng anak ko. Pilit nilang pinupunan ng pagkukulang ng asawa ko. Alam nila ang ginagawa ni Christian pero wala silang binabanggit sa akin. Imbes na siya ang kasama ko at karamay wala siya. Nandun. Nagpapakasaya sa piling ng babae niya. Pamilya niya kasama ko. Higit ang kapatid niya na palagi nandyan para sa amin ni Baby Mindy. Uminto kami sa tapat ng nursery. Ang munti kong anghel mahimbing na natutulog. Parang walang sakit na nararamdaman. Napaluhan na naman ako sa awa sa anak ko. Sana, sa akin na lang ang sakit niya. Sana pwede kong akuin ang sakit na nararamdaman niya. Kawawa naman ang anak ko. Sa isip ko, kinakausap ko siya. Kailangan ko siya kaya kailangan pareho kami magpakatatag. Jepoy, pwede ba tayong pumunta sa chapel? Tumango siya at nagtungo na nga kami sa chapel. Nagdasal ako ng tahimik para sa kaligtasan at sa paggaling ng anak ko. Para sa kasalanan ng asawa ko. Nang hingi ako ng tawad para sa kanya. Kahit na niloloko niya ako at nasasaktan ng sobra, lamang na lamang pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Bakit sa kabila ng lahat na nangyayari, mahal ko pa rin siya? Kahit hindi niya ako mahal at sarili lang niyang iniintindi niya, siya pa rin ang gusto kong makasama. Baliw na ata ako. Sana po Diyos, dinggin niyo na po ang mga panalangin ko. Kakayanin ko pong lahat ng pagsubok pero huwag niyo na lang pong hahayaang wala sa akin ang asawa at ang anak ko. Sila po ang buhay at mundo ko. Salamat po. Tumayo na ako at wala na yatang katapusan. Ang pagluha ko, di na naubos-ubos. Mara, kumain na muna tayo sa kantin. Kailangan mo magpalakas para sa anak mo. Tumango ako at sumunod kay Jepoy. Napakabait niya. Malayong malayo sa asawa kong magpanggap. Pareho mang pisikal ang anyo nila ni Christian. Magkaiba naman ang mga ugali nila. Pinilit kong kumain para sa anak ko. Kailangan kong maging malakas. Ayoko sanang makialam pero ano ba ang nangyari sa inyo ng kapatid ko? Pasensya ka na. Alam ko na hindi ito ang tamang panahon para dito pero nag-aalala kasi ako eh. Ganon din si Papa. Hindi siya matahimik. Pagsisimula niya. Pasensya ka na, Jepoy. Nadadamay pa kayo sa amin ni Christian. Okay lang naman kami. Wala namang problema. Nasa business trip lamang siya. Hindi talaga ako magaling magsinungaling. Nautal-utal tuloy ako sa pagsagot. Sigurado ka? You can tell me. You can open up to me. You can trust me, Mara. We're family. I am your brother-in-law. Tumango na lang ako at itinoon sa pagkain ng atensyon. Ayoko may malaman sila dahil ayoko masirang asawa ko sa paningin nila. Masaya ako na kinasal kay Christian noong una kaya gusto kong masaya pa rin ako sa paningin nila gaya noon. Lumipas na ang maraming buwan at mag-iisang taon na nga ang anak namin. Walang Christian na tumatawag at tumuwi sa amin. Wala talaga kaming halaga sa kanya. Nasa ospital pa rin ang anak namin at naka-admit. Hindi rin siya makontak ng pamilya niya. Laging si Jepoy ang nasa tabi ko sa lahat ng oras. Nakakaya na rin dahil may sarili din namang buhay yung tao. Nag-aalala ako kay Christian pero wala naman akong magawa. Hindi ko nga alam kung nasaang lupalop na siya ng mundo. Si Jepoy ang bumalit sa kanya sa kumpanya. Simula nang umalis kasi si Christian, maraming trabaho ang kanyang naiwan. Si Jepoy ang humalili. Nahalata rin ng lahat na sabay na wala si Almira at ang boss nilang si Christian kaya pinaalam na lang nila na nasa business trips ang asawa ko sa iba't ibang bansa para makaiwas na rin sa chismis at hinala ng mga empleyado. Kahit busy si Jepoy dahil dalawang malalaking kumpanya ang hawak niya, palagi siyang nasa tabi namin ng anak ko. Mara, kumain na muna tayo sa labas. Para maiba naman kinakain mo, hindi yung puro pagkain na lang dito sa ospital. Yakag ni Jepoy sa akin. Sige na, para naman ma-divert din ang isip mo. Marelax ka kahit papaano. Bumubuti naman na ang lagay ni baby eh. Pilit pa rin niya kaya wala na ako nagawa at pinaunlakan ko nga ang paanyaya niya.
Salamat, Mara. Nakangiting sambit niya sa akin. Di ko alam kung bakit siya nagpapasalamat. Ngumiti na lamang ako sa kanya. Siguro dahil sa kabila ng pagtalikod ng kapatid niya sa amin ng anak namin, naging tapat pa rin ako at di lumayo sa kanila ng father-in-law ko. Huminto ang sasakyan namin sa tapat ng isang Italian restaurant. Naalangan ako dahil hindi na naman ako nakaayos at hindi bagay sa akin ang ganitong lugar. Alika na sa loob. Lumabas si Jepoy ng kotse at pinagbuksan ako ng pinto. Kasi nahihiya talaga ako. Okay lang yan, don't worry. Kahit naman isot mo, kahit kanyang simple ka lang, maganda ka pa rin, Mara. Kaya wag ka nang mahiya, okay? Gutom na rin ako kaya alika na sa loob para makakain na. Nakangiting aniya. Ngumiti na lang ako at sumunod sa kanya. Nakaupo na kami sa loob nang mahagip ng paningin ko isang babae at lalaki na nakapwesto sa sulok. Kilala ko yung lalaking nakatalikod. Kahit na hindi ko pa nakikita ang mukha niya, alam kong kilalang kilala ko siya. Christian? Bigla ko nasambit ang pangalan niya. Unti-unti akong lumayo at lumapit sa pwesto nila. Sumunod si Jepoy na marahil na nagtataka. Nagulat naman ang asawa ko na makalapit na ako. Nawala ang matatamis silang ngiti at napalitan ng takot. Christian, ang tagal kitang hinintay, ni hindi ka man lang tumawag. Sabi mo nasa abroad ka para sa business trip, pero hindi ka na bumalik. Di mo na kami binalikan. Kailan ka pa dumating? Siya ba ang dahilan? Turo ko sa kasama niyang babae na alam kong si Almira. Nakilala ko din siya na alam kong siya yung babae doon sa office, nakatalik ng asawa ko. Siya ba, Christian? Ang ipinalit mo sa amin ng anak natin. Hindi mo ba alam kung ano na mga nangyari simula nang umalis ka? Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Napaiyak ako at tinawakan ako ni Jepoy. Laking gulat ko na lang nang bigla na lang sinantok ni Jepoy ang kakambal niya. Hindi ako agad nakakilos dahil sa pagkabigla. Tama na please, let's explain. Sigaw ni Almira kay Jepoy. Explain what? The fact that you two are living together? That you are my brother's other woman? Galit na sabi pa ni Jepoy. Bro, I can explain all of this. Please, wag dito, nakakahiya. Pakiusap pa ni Christian. Nakakahiya? Nahihiya ka? Ang kapal mo ring tawagin akong bro pagkatapos ng ginawa mo sa mag-ina mo. Habang nagpapakasaya ka kasama ng babaeng yan, ang mag-ina mo naghihirap. Wala kang kaalam-alam sa mga galit. Nalitayan ni Jepoy kay Christian pero inawat ko na. Ayokong malaman niya naging paghihirap namin ng anak ko. Hindi sa harapan ng babaeng ipinalit niya sa amin. Jepoy, tama na please. Umalis na lang tayo. Sa wakas ay nagawa ko rin makapagsalita. Hinila ko na siya palabas ng restaurant. Tahimik na lang akong umiyak na makapasok sa kotse ni Jepoy. Mara, sorry. Nadala ko ng galit ko. Hindi ko mapapatawad ng kapatid ko sa ginawa niya sa'yo. Sorry sa lahat ng sakit na dinulot niya sa'yo. Akong nahihiya at nanghihingi na dispensa sa'yo. Hindi ko siya kukonsintihin sa ginagawa niya. Patuloy lamang ako sa pag-iyak at umalis na nga kami sa lugar na yon. Hindi ko alam kung saan ako dadali ni Jepoy. Huminto ang kotse ni Jepoy sa isang lugar, seaside. Lumabas ako ng kotse. Nakasunod lang si Jepoy sa akin at naglakad papalapit sa tubig. Umiiyak lang ako habang nakatingin sa malayo. Nasa likod ko si Jepoy. Bigla, niyakap na lang niya ako. Lalo lang akong napaiyak. Pakiramdam ko, napaka-helpless ko. Walang kakampi. At the age of 18, I got pregnant and married. Lumabas ang tunay na ugali niya. Womanizer, mabisyo, selfish, nananakit. I was 19 when I gave birth to my daughter Mindy. Umalis siya, di na bumalik. Hanggang sa na-ospital ang anak namin. Now my baby is turning 1-year-old. That's when I realized that all of those times, walang Christian sa tabi ko na umaalalay sa aming mag-ina. Sa halip, pinahirapan niya pa ako. Sinaktan at dinurog. Walang natira para sa sarili ko. Sana ako na lang sumalo sa lahat ng paghihirap niya ni Baby Mindy. Pero wala akong magawa kundi manatili lamang sa tabi ninyo. Jepoy whispered to my ear. Pero di agad na-absorb ng utak ko. Di agad nag-sink in ang mga sinabi niya. Umiiyak pa rin ako. Ramdam na ramdam ko ang sakit na nilikha ni Christian. Hanggang kay buto na ng puso ko. Sobrang sakit. Christian's POV. Bumalik kami sa bansa para maayos kong lahat sa pagitan namin ni Mara. Hindi ko lang ine-expect na mas mapapaaga ang pagkikita namin. Almost 1 year na rin simula nang umalis ako at di na nakabalik. Oo, pinili ko si Almira over my wife and my daughter. I know galit sila sa akin.
May mabigat akong dahilan kung bakit hindi ko rin kayang malayo kay Amira. I love her with all my heart. Nabulog na nga yata ako. All those years na nagkalayo kami ni Almira, hindi ko ina-expect na walang nagbago sa nararamdaman ko. Kahit ibinaling ko na sa iba ang pagmamahal ko, baliwala pa rin. Si Almira pa rin ang laman ng puso ko. Mahal ko rin si Mara at ang anak ko pero masigit ang pagmamahal ko kay Almira. Kaya, nagdesisyon akong lumayo kasama siya. Now I'm here, standing outside the gate of our mansion, taking a deep breath. I am going to face my family now. Sir Fidel, si Sir Christian po umuwi na. Tawag ni Manang Letty kay Papa. Sumunod ako sa kanya, dala ang gamit ko. Si Jepoy ang sumalubong sa akin. What are you doing here? You're not welcome here anymore. Sana hindi ka na bumalik. Wala ka nang babalikan. We don't need you here. Galit na salita ng kambal ko. Jepoy, hayaan na muna natin mag-explain si Christian. Alam ko may mabigat na dahilan kaya niya nagawa yun. May nahong sabi ng Papa. Explain? Umalis nga siyang di nag-explain sa atin eh. Almost a year pa na nawala siya. Her daughter is turning 1 na. Iniwan niyang asawa at anak niya na nagdurusa. Kahit nga ni isang tawag wala galing sa kanya eh. Sigaw ni Jepoy. Naiintindihan ko ang galit niya. Gago naman talaga ako eh. Pero wala akong pinagsisihan sa ginawa ko dahil kapalit nun ay ang kasiyahan ko makasama si Almira. Nag-explain ako sa kanila kahit malawang maintindihan nila ako. Makakabalik ka lang sa company kung iiwan mo yung babae mo at babalik ka sa tunay mong pamilya. Desisyon ni Papa kapalit ng pagbalik ko sa company. Pag-iisipan ko pa, hindi ko kayang mawala si Almira sa akin. Malungkot na sabi ko. Wala kang konsensya, Christian. Hindi mo alam kung gaano naghirap ang asawa mo at kung ano naging lagay ng anak mo. Pasalamat na lang kami at naging matatag ang asawa mo at matapang kahit mag-isa lang siya. Galit na rin si Jepoy. Anong ibig sabihin nilang naghirap ang mag-ina ko? May dapat ba akong malaman? Pero hindi ko muna sila inusisa. Nagpapahinga na muna ako sa kwarto ko. Pagod ako. Paalam ko. Sana hindi ka na lang bumalik. Huling salita ni Jepoy na tumatak sa isip ko. Di na lang ako kumibo. Nasa na nga bang mag-ina ko? Nakatulugan ko ng isipin na yan. Gabi na magising ako. Kinatok ako ng maid para sabihin, dinner na daw. Sir, gumising na raw po kayo para makapag-dinner na. Hihintayin ka na lang daw po nila Sir Fidel sa dining. Tawag ng maid. Nag-aayos na ako at bumaba. Nagtataka na gabi na wala pa rin si Mara at ang anak namin. Pa, kahit gabi na, wala si Mara at ang anak namin? Hindi ko napigilan magtanong. Wala kami sa posisyon para magsalita. Siya na lang ang kausapin mo oras na umuwi na sila dito. Tipid na sagot ni Papa. I just shrugged. Nagsimula na akong kumain at binaliwan na lamang. Uuwi din siguro sila maya-maya. Pa, aalis na ako. Kanina pa siguro nila ako hinihintay. Paalam na Jepoy na hindi man lang ako pinansin. Sige anak, bukas na lang ako pupunta doon pakisabi. Nasa kotse mo ng lahat ng mga gamit at pagkain. Sabi ni Papa at umalis na si Jepoy. Clueless ako sa mga nangyayari. Ano meron? Saan pupunta si Jepoy? After dinner, I called Amira at sinabi kong kapalit ng pagbabalik ko sa kumpanya. Han, sorry to say this. Desisyon ni na Papa na lumayo na ako sa'yo kapalit ng pagbalik ko sa company. Malungkot ako at parang pinipiga ang puso ko. Di agad siya nakasagot, matagal. Pero, Han, wala na pa bang ibang paraan? Hindi ko kayang mapalayo sa'yo. Nararamdaman ko na umiiyak na siya. Magkikita pa rin tayo. Gagawa ko ng paraan, huwag kang mag-alala. Hindi ko rin alam na hindi ko na kaya mapalayo din sa'yo. Basta't mag-iingat ka lagi, tatandaan mo. Mahal kita kahit anong mangyari. Pagharap ko, nagulat ako dahil nasa likuran ko na pala si Mara. Hindi ko naintindihan ang mga sinasabi ni Almira. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam paano ko umpisa ng pakikipag-usap sa kanya. Han, tatawagan kita bukas. May kailangan lang akong kausapin. Paalam ko sa kanya at in-end call ko na. Kailangan ko nang harapin si Mara at makausap. Nakatalikod ako at di ko namalayan ang pagdating ni Mara. Kaya't gano'n na lang ang gulat ko nang nasa pagharap ko, siya ang nakita ko. Nakatayo siya at nakatingin sa akin. Tahimik lang at umiiyak. Kabaligtaran ng inaasahan kong reaksyon niya, nagalit siya sa akin. Lumapit siya sa akin. Niyakap ako na mahigpit. Umiyak ng umiyak. Hindi niya marahil narinig ang pag-uusap namin ni Almira. Akala ko hindi mo na ako babalikan. Akala ko nakalimutan mo na kami ng anak natin. Matagal kinang hinintay. Matagal kaming naghintay sa pagbabalik mo.
Alam ko babalik ka, dahil kami ang pamilya mo. Salamat, Christian, bumalik ka. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Mahal pa rin kita. Mas mahigpit ang yakap niya na para bang ayaw na niya akong pakawalan at mawala sa tabi niya habang patuloy pa rin ang pag-iyak. Bawat salita niya parang karayom na unti-unting tumutusok sa puso ko at kumukurot. May pagmamahal pa rin naman ako sa pamilya ko at ramdam ko naman yon. Hindi ko lang inaasahan, sa kabila ng lahat, mabait pa rin ang asawa ko sa akin. Tinanggap niya pa rin ako at willing siyang kalimutan ang lahat ng nangyari. Mara, patawarin mo sana ako. Alam ko, malaki ang kasalanan sa iyo ng anak natin. Mapatawad mo sana ako. Mahal ko siya at hindi ko kaya na pabayaan siya. Ako na lamang ang meron siya. Sana maintindihan mo ko. Paliwanag ko sa kanya. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin. Umiiyak lamang siya. Walang sinabi na kahit ano hanggang sa unti-unti na siyang lumakad palayo sa kinatatayuan ko. Kitang-kita kong lungkot sa mga mata niya. In our young age, alam ko mahirap, pero hindi ko kayang dayain ang sarili ko. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya, pero wala ako magawa. Wala ako maisip na paraan para pagaanin ang nararamdaman niya. Bumalik para atama ang lahat at ayokong umasa na wala at masaktan. Sinundan ko siya pero nakasakay na siya ng taxi. Kaya, sinundan ko na lamang ang taxing sinasakyan niya. Huminto sa isa ospital at taxi. Boba na siya at boba na rin ako ng kotse. Sumunod ako sa kanya nang hindi niya namamalayan. Huminto siya sa harap ng isang kwarto. Matagal siyang nakatayo sa harap ng pintuan at di agad pumasok. Tahimik lang siyang umiiyak pero agad ding inayos ang sarili. Tsaka mayroon nagbukas ng pinto. Nagulat ako na makita ko si Jepoy. Anong ginagawa nila dito? Sinong nandito? Katanungang nasa isipan ko. Mas ikinagulay ko nang yakapin ni Jepoy si Mara. Naginit ang ulo ko at sinugod sila. Kailan niyo pa ako niloloko? Pinalabas niyo na ako lang nakagawa ng mali sa sitwasyon na to pero kayo pala? Sigaw ko sa kanila kaya pareho silang nabigla pagkita sa akin. Kailan pa nila ako niloloko? Hindi ko akalain magagawa sa akin ang asawa ko ito. Sinuntok ko sa Jepoy. Umawat si Mara pero tinulak ko kaya tumama ang ulo niya sa pader. Nilapitan agad ng guards at inawat. Nilapitan ng mga nurse na naandoon si Mara. Mga manloloko kayo. Hindi ko akalain magagawa niyo sa akin to. Kapatid kita. Kambal tayo pero tinalo mo ko, Jepoy. Traitor ka. Asawa ko pa talaga? Panunambat ko kay Jepoy pero hindi niya na ako inintindi. Binuhat niya si Mara na nawalan ng malay at dinala sa emergency room. Hindi ko akalain, pumutok ang ulo niya kaya duguan ang mukha niya. Huli na nang ma-realize ko na nasaktan kong lalo si Mara. Binitawan na ako ng guards. Napatingin na lang ako sa nakaawang na pinto. Tsaka ako binuksan iyon ng dahan-dahan. Nakita ko ang isang batang nakahiga sa kama at marami ang aparatong nakakabit sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anak ko! Diyos ko, ano nagawa ko? Ang anak ko! Nawalan na ako ng lakas. Hindi ako makapaniwala. Kailan pa to? Ano ang nangyari sa anak ko? Wala akong alam sa mga nangyayari sa anak at asawa ko. Sinaktan ko sila ng labis. Lalong-lalo na si Mara. Hindi ko alam na may ganito silang pinagdaraanan. Wala akong alam. Habang nagpapakasaya kami ni Almira, nandito sila sa ospital. Nanulumong nilapitan ko ang anak ko. Malambing na natutulog. Pakiramdam ko yung unti-unting binibiyak ang puso ko habang tinititigan ko siya. Malaki na siya. Hindi ko malang siya nasubaybayan. Ito ba ang kapalit ng kasiyahang naramdaman ko sa piling ng ibang babae? Habang nagpapakasaya ko, ito siya, naghihirap. Ang asawa ko gaanong hirap na pinagdaanan niya mag-isa. Wala akong kwenta. Walang silbi. Umiiyak ako ngayon sa harap ng anak ko. Kulang ang luha ko sa kabayaran sa mga nagawa ko. Jepoy's POV. Kahit inaasahan ko na makakita si Mara na umiiyak, nasasaktan pa rin ako para sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa kanya at sa anak niya. Sobrang galit na galit ako sa kakambal ko dahil sa ginawa niya. Wala ako ibang maisip na gawin para gumaan ang pakiramdam ni Mara. Eto siya sa hospital bed. Wala pa ring malay dahil masama ang pagkakauntog ng ulo niya. Para siyang anghel na mahimbing ang tulog. Masyado pa siyang bata para sa mga pinagdaraanan niya. Matanda ako sa kanya pero mas marami siyang napagdaan ng hirap at mabigat kaysa sa akin. Simula nang umalis ang kambal ko at iniwan sila, ako na ang pumalit sa posisyon niya at responsibilidad, katulong si Papa. Di namin sila pinabayaang mag-ina. Wala ako masabi kay Mara.
Mabait, mapagmahal, maalalahanin, matalino, maalaga, maganda, sexy, lahat na nasa kanya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagawa ito ni Christian sa kanya at sa pamangkin ko. Mara, magpahinga ka na muna. Masyado ka ng maraming pinagdaanan. Ngayon ka lang makakapagpahinga. Ako nang bahala sa lahat. At pagkatapos ng lahat ng ito, magiging masaya ka rin. Bulong ko kay Mara na mahimbing na natutulog. Masaya akong pagmasdan na maganda niyang mukha. Parang anghel na hindi magagawang makapanakit. Isang araw sasaya ka rin, kasama ng taong nagmamahal sa'yo ng totoo. Hindi ka na masasaktan at iiyak pa. Magiging masaya kayo ng anak mo. Sa isip-isip ko. Gagawin ko lahat para sa'yo, Mara. Hindi ko bibitawan ng kamay niya habang pinagmamasdan siya. Christian's POV. Para ako mababalo nung malaman ko naging sitwasyon ng asawa at anak ko sa pagkawala ko. Labis ko silang nasaktan. Naging madamot ako. Sana hindi pa huli ang lahat. Hinanap ko ang kwartong pinagdalhan kay Mara. Nakita ko si Jepoy na nakaupo sa tabi ng higaan ng asawa ko. May sinasabi siya na hindi ko maintindihan. Papasok na ako na matigilan sa nakita kong eksena. Hawak-hawak niya ang kamay ni Mara habang buong pagmamahal niya itong pinagmamasdan. Kitang-kita ko sa mukha niyang pag-aalala at pagmamahal. Naramdaman ko na lang na parang may sumaksak sa dibdib ko. Nasasaktan ba ako sa nakikita kong pinapakita ng kakambal ko sa asawa ko? Mahal niya ba si Mara? Bulong ng isang bahagi ng isip ko. Umalis ako ng ospital na litong-lito. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Namalayan ko na lang nasa tapat na ako ng apartment ni Almira. "Oh, Han, may problema ka ba?" Tanong niya sa akin. Tulala lamang ako, walang masabi. Unti-unti nagunahang bumagsak ang mga luha ko. "Han, ano nangyari? Ba't ka nagkakaganyan? Anong problema? Talk to me, please. I don't want to see you crying." Puro ng pag-aalala si Almira. Kahit gusto ko magsalita, walang lumalabas na boses sa akin. Iniyak ko na lang ng iniyak sa kanya. Isang malaking pagkakamali na gawa ko sa asawa at sa anak ko. Huli na ba ang pagsisisi ko? Malibang sumama ako sa tunay kong mahal. Mapapatawad pa ba ako ni Mara, ng anak namin? Hirap na hirap ang loob ko sa mga nalaman ko ngayong araw. Para ako mamamatay sa nararamdaman ko. Sana mapatawad mo ako, Almira. Gusto ko nang itama ang pagkakamali ko. Gusto ko nang putulin ang kasalanan na ako rin ang nagsimula. Patawarin sana ako ng asawa at anak ko. Hindi pa sana huli ang lahat ng pagsisisi ko. Mara's POV. Nang magmunat ako, si Jepoy agad ang nagisnan ko. 3 araw din pala akong walang malay, base na rin sa sinabi ni Jepoy. Dumating ang pedya ng anak ko na si Mariam. Dumagsa ang kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag na dahilan. "Mara, I know this is really hard for you, but I want to be honest with you. And I know this is not the right time for you to know the real situation of your daughter. But you have all the rights to know. I am so sorry, Mara. Nagkaroon ng komplikasyon sa puso ng anak mo. Humihina ito habang nagtatagal. Bigla-bigla, nagbago ang pagtibok ng puso niya. Sa hindi namin may paliwanag na dahilan, but still I'm doing my best, but I really need to say this. Months na lang ang itatagal niya. Sorry." Malungkot na balita ni Doc sa akin. Paano nangyari to? Di ba okay na siya? Stable na yung lagay niya eh. Bakit bigla-biglang ganito? Hindi ko napigilan ng galit ko. Hindi maaari yan, Doc. Di ba sabi mo, magiging mabuti ang kalagayan ng anak ko? Okay na siya? Bakit bigla ganyan ang sasabihin mo? Gawin mong lahat, Doc, please. Hindi ko kaya na pati anak ko'y mawala sa akin. Parang awa niyo na. Bumuhos sa mga luha ko. Hindi ko kakayaning pati anak ko'y mawala sa akin. Mara, please, calm down. Please think positive. Let's pray for baby Mindy. She can do it. Have faith in him. Please, honey, calm down. Pilit akong pinapakalma ni Jepoy habang yakap niya ako. Akala ko wala na ako mailuluha, pero eto. Masaganang lumalabas sa mga mata ko ang luha na walang sawang bumubuhos. Ano bang nagawa kong kasalanan para parusahan ako ng ganito? Bakit sa anak ko pa? Napakabata niya pa. Bakit hindi na lang ako? Please stop crying, honey. Be strong and have faith in God. He has planned for you and baby Mindy. Be strong for her. Just believe in him. Wala na ako maisagot sa kanya. Alam ko at kailangan ko magpakatatag para sa anak ko. Naniniwala ako na hindi siya pinababayaan ng Diyos. Wala na ako masabi kay Jepoy. Lahat ng pagkukulong ng kapatid niya sa amin ng anak namin ni Christian, pinunan niya na masobra pa. Bakit ka na ng endearment niya? May ibig sabihin ba to? Naiilang na lumayo ako na hindi niya nahahalata. Binaliwala akong sinabi niya at kinalimutan. Ngayong alam na ni Christian ang kalagayan ng anak niya at hirap na pinagdaanan ni Mara,
Magawa na kaya niyang itama ang lahat ng mga maling nagawa niya? At si Mindy, makaligtas pa kaya ito sa sakit niya? Hanggang kailan makakaranas ng hirap si Mara? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.